ang 10 pinaka-wanted ng FBI. Kilalanin natin ang 10 pinakamatinding kriminal o suspect na hinahanap ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Kabilang dito ang mga taong may mga malubhang kaso tulad ng pagpatay, pang-aabuso, pandarambong at iba pang mga mabibigat na krimen. Ang layunin ng listahang ito ay hikayatin ng publiko na magbigay ng impormasyon na maaring magdala sa pagkakaaresto ng mga taong ito. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, Bhadresh Kumar Chetanbhai Patel. Si Patel ay ipinanganak noong May 15, 1990 sa Kantrodi, Taviramgam, Gujarat, India. Siya at ang kanyang asawa ay bagong kasal noong 2013 at nagpunta sa United States gamit ang tourist visas. Nang maglaon, nagtrabaho sila sa Dunkin Donuts na pagmamay-ari ng kanilang kamag-anak sa Hanover, Maryland. Sa kabila ng kanilang tila simpleng buhay, iniulat na nagkaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan sa kanilang relasyon na umabot sa trahedya noong gabi ng April 12, 2015. Sa gabing iyon sa loob ng Dunkin Donuts, sinasabing nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-asawa. Ayon sa mga kuha ng surveillance camera, makikita si Patel na dinadala ang kanyang asawa sa isang lugar na hindi kita ng camera sa kitchen area ng store. Ilang sandali pa, nakita si Patel na lumalabas ng mag-isa, bitbit ang kanyang personal na gamit. Ang katawan ni Palak ay natagpuan sa kitchen area. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng matitinding hampas gamit ang metal na bagay. Sa makatuwid, matapos ang krimen, si Patel ay tumakas at nagpunta sa Newark, New Jersey bago tuluyang mawala sa radar ng mga autoridad. Ayon sa mga ulat, posible siyang tumungo sa India o sa ibang bansa, ngunit hanggang ngayon ang kanyang kinaroroonan ay nananatiling hindi natutukoy. Siya ay idinagdag sa FBI 10 Most Wanted Fugitives list noong April 2017 at ang FBI ay nag-alok ng hanggang $100,000 na pabuya para sa impormasyon na magdadala sa kanyang pagkakaresto. Ayon sa FBI, ang posibleng motibo sa likod ng krimen ay ang pagnanais ng asawa niyang si Palak na bumalik sa India na ayaw ni Patel. May mga ulat din na posibleng naimpluwensyahan siya ng tensyon mula sa kanilang kasal at ng kanilang pamilya. Patuloy ang pandaigdigang operasyon para mahuli si Patel. Gayun din ang kanyang pagiging nasa FBI 10 Most Wanted ay nagdadagdag ng atensyon sa kanyang kaso, ngunit sa kabila nito, siya ay hindi madaling mahuli. Gayun din, may posibilidad na tumutulong sa kanya ang ibang tao, lalo na ang mga koneksyon niya sa India at sa iba pang komunidad. Ang kaso ni Bhadresh Kumar Chetanbhai Patel ay isa sa mga halimbawa ng mga kasong may malalalim na ugat ng personal at emosyonal na issue na nagbubunsod ng malagim na resulta. Ang pagsisikap na madakip siya ay mahalaga hindi lamang para sa hustisya para kay Palak kundi pati na rin para mapanatili ang kaayusan at paniniwala sa sistema ng batas. Hanggang sa ngayon patuloy ang panawagan ng FBI sa sino mang may impormasyon tungkol sa kanya na makipag-ugnayan sa mga autoridad. Number 2, Alejandro Castillo. Si Alejandro Castillo ay ipinanganak noong November 26, 1998 sa Arizona, United States. Siya ay nagtatrabaho noon sa isang restaurant sa Charlotte, North Carolina kung saan niya nakilala si Sandy Lee. May ulat na sila ay nagkaroon ng maikling relasyon ngunit naghiwalay rin. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nanatili silang magkaibigan at patuloy na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Si Sandy ay isang 23 years old na Vietnamese-American na masipag at mabait ayon sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Siya ay nagkaroon ng financial arrangement kay Castillo kung saan nagpahiram siya ng pera sa kanya. Noong August 9, 2016, inimbitahan ni Castillo si Sandy na magkita upang ibalik ang perang inutang niya. Sinasabing pumayag si Sandy at nagkita sila sa isang gas station sa Charlotte. Sa halip na bayaran siya, pilit siyang pinasakay ni Castillo sa sasakyan kung saan naroon din ang isang kasabwat na si Amia Pfister, ang kasalukuyang girlfriend ni Castillo noong panahon ng insidente. Si Sandy ay dinala sa isang liblib na lugar sa Charlotte kung saan siya pinagbabaril sa ulo. Gayun din, matapos ang pagpatay, iniwan ang kanyang bangkay sa isang liblib na lugar sa Bypass 74 sa Union County, North Carolina. Ang sasakyan ni Sandy ay natagpuan malapit sa Phoenix, Arizona na nagbigay ng lead sa mga autoridad tungkol sa pagtakas ng mga suspect. Matapos ang krimen, tumakas si Alejandro Castillo kasama si Amia Pfister patungong Mexico. Batay sa mga investigasyon, tumawid sila ng border mula Nogales, Arizona, patungong Nogales, Sonora, Mexico. Si Amia Pfister ay sumuko noong October 2016 at nahuli ng mga autoridad, ngunit si Castillo ay patuloy na nawawala.
Ayon sa FBI, maaring siya ay nananatili sa Mexico o posibleng tumungo sa iba pang bansa. Ang motibo sa pagpatay ay pinaniniwalaang kaugnay ng pera na inutang ni Castillo kay Sandy. Sa halip na bayaran ito, pinatay siya upang hindi na ito maibalik. Ipinakita ng kaso ang tila kawalan ng konsensya ni Castillo na nagdala sa kanya sa isang masalimuot na krimen. Sa kabila nito, si Alejandro Castillo ay idinagdag sa FBI 10 Most Wanted Fugitives list noong October 2017 at ang FBI ay nag-aalok ng hanggang $250,000 na pabuya para sa impormasyong magdadala sa kanyang pagkakaaresto. Patuloy ang pagsisikap ng FBI na mahanap siya sa pakikipagtulungan sa Mexican authorities at iba pang ahensya sa buong mundo. Ang kaso ni Alejandro Castillo ay isang paalala kung paano maaaring magbunga ng karahasan ng personal na hidwaan, lalo na kung may kasangkot na salapi at emosyon. Sa kabila ng mga hamon, nananatili ang determinasyon ng mga autoridad na maibigay ang hustisya para kay Sandy at ang kanyang pamilya. Ang sino mang may impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Castillo ay hinihimok na makipag-ugnayan sa FBI upang tulungan ang mga autoridad sa kanilang patuloy na paghahanap. Number 3. Ruja Ignatova. Si Ruja Ignatova ay ipinanganak noong 1980 sa Bulgaria, ngunit lumaki sa Germany. Siya ay isang matalino at edukadong babae, nakakuha ng doctorate sa batas mula sa University of Constance at may background sa corporate consulting. Bago niya itinatag ang OneCoin, nagtrabaho siya sa iba't ibang larangan, kabilang ang pagbabangko at negosyo. Noong 2014, inilunsad ni Ignatova ang OneCoin na inilarawan niya bilang isang Bitcoin killer. Ayon sa kanya, ang OneCoin ay isang mas madaling gamitin, mas secure at mas epektibong cryptocurrency kaysa sa Bitcoin. Nag-alok siya ng mga package ng educational materials na may kasamang mga token na maaaring gamitin para minahin ang OneCoin. Gayunpaman, hindi tulad ng mga tunay na cryptocurrencies gaya ng Bitcoin, ang OneCoin ay walang blockchain na isa sa mga pangunahing teknolohiya ng mga lehitimong cryptocurrencies. Ang negosyo ay itinayo gamit ang multi-level marketing o MLM, kung saan hinihikayat ang mga miyembro na mag-recruit ng iba upang makakuha ng komisyon. Sa proseso, maraming tao ang nag-invest sa pangakong mataas na kita mula sa OneCoin, ngunit sa huli, ito ay napatunayang isang scam. Noong 2017, matapos mabunyag ang mga kahina-hinalang aktibidad ng OneCoin, si Ignatova ay biglaang nawala. Naiulat na huli siyang nakita sa Athens, Greece at mula noon ay naging isa sa mga most wanted ng FBI. Siya ay sinampahan ng kaso sa United States ng wire fraud, securities fraud at money laundering. May reward na $100,000 para sa impormasyon na maaaring magdulot ng kanyang pagkakaaresto. Ayon sa mga ulat, si Ignatova ay maaaring gumagamit ng pekeng pagkakakilanlan at sinasabing nagkaroon ng suporta mula sa iba't ibang makapangyarihang koneksyon upang itago ang kanyang kinaroroonan. May mga haka-haka rin na maaaring siya ay patay na, ngunit wala pang konkretong ebidensya ukol dito. Si Ignatova ay nananatiling at large at isa sa mga hinahanap ng FBI. Ang kanyang kwento ay isang paalala ng kahalagahan ng pagsasaliksik at pagiging maingat sa pagpasok sa mga bagong uri ng pamumuhunan. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, mahalaga ring mapairal ang mga regulasyon upang maprotektahan ng publiko laban sa ganitong uri ng pandaraya. Number 4. Arnoldo Jimenez. Si Arnoldo Jimenez ay ipinanganak noong February 19, 1982 sa Texas, USA. Siya ay may dual citizenship ng United States at Mexico at sinasabing may malapit na ugnayan sa parehong bansa. Bago mangyari ang krimen, si Jimenez ay kilala bilang isang ordinaryong mamamayan na walang malalaking issue sa batas. Ang kanyang biktima, si Estrella Carrera, ay isang 26 years old na babae mula sa Burbank, Illinois. Isa siyang single mother na nagtrabaho bilang isang Spanish interpreter. Kilala siya bilang isang mabuting ina at matyagang manggagawa. Nagsimula ang relasyon ni Jimenez at Carrera noong 2011, ngunit ang kanilang pagsasama ay iniulat na may mga problema. Noong May 11, 2012, ikinasal sina Jimenez at Carrera sa isang civil ceremony sa Chicago, Illinois. Gayun din sa parehong araw sila ay nagdiwang kasama ng mga kaibigan at pamilya. Ngunit noong madaling araw ng May 12, matapos ang kanilang selebrasyon, si Carrera ay natagpuang patay sa loob ng bathtub sa kanyang apartment sa Burbank. Ayon sa mga autoridad, si Jimenez ang huling nakitang kasama ni Carrera.
Siya ay pinatay gamit ang isang matalas na bagay at iniulat na nagtamo ng maraming saksak sa kanyang katawan. Ang sanhi ng krimen ay sinasabing isang matinding alitan na nangyari sa kanilang sasakyan matapos ang selebrasyon ng kanilang kasal. Matapos ang krimen, mabilis na tumakas si Jimenez. Naiulat na ginamit niya ang kanyang koneksyon sa Mexico upang makatakas. May ebidensyang nagpapakita na maaaring nagtago siya sa Santiago Papasquiaro, Durango, isang liblib na lugar sa Mexico kung saan may mga kamag-anak siya. Noong 2019, si Jimenez ay isinama sa FBI 10 Most Wanted Fugitives list. Ang FBI ay nag-alok ng gantimpalang $100,000 para sa impormasyon na maaaring magdulot ng kanyang pagkakaaresto. Ayon sa mga ulat, siya ay maaring gumagamit ng alias at nananatiling mababa ang profile sa Mexico o iba pang bansa. Ang pagpatay kay Estrella Carrera ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang 2 anak na naiwan. Ang kanyang pamilya ay patuloy na nananawagan ng hustisya at umaasang mahuhuli si Jimenez. Ang kasong ito ay nagbigay din ng babala tungkol sa mga panganib ng domestic violence, kahit sa mga relasyon na tila masaya sa umpisa. Number 5. Vitel Home Innocent. Si Vitel Home Innocent ay kilalang leader ng gang na Crazy Barry, na isa sa maraming grupong kriminal na aktibo sa Port-au-Prince, ang kabisera ng Haiti. Ang Crazy Barry ay kilala sa karahasan, pangho-hold up, extortion at kidnapping for ransom na naging pangunahing taktika ng mga gang sa Haiti upang makalikom ng pondo. Ayon sa mga ulat, si Innocent ay nakilala bilang isang pangunahing leader sa mga operasyong ito. Bukod sa kanyang kriminal na aktibidad, si Innocent ay sinasabing may mga koneksyon sa iba pang gang sa rehiyon. Kabilang na ang makapangyarihang 400 Mawozo, isang grupo na kilala rin sa malawakang kidnapping. Noong October 16, 2021, ang 400 Mawozo ay dumukot ng 17 katao, kabilang ang 16 American at 1 Canadian missionaries mula sa Christian Aid Ministries. Ang grupo na may kasamang mga bata ay pinigil habang bumibiyahe sa labas ng Port-au-Prince. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pandaigdigang atensyon at pagsubaybay dahil sa kahilingan ng mga kidnapper ng $1 million bawat bihag bilang ransom. Bagamat ang 400 Mawozo ang direktang responsable, si Innocent ay iniulat na tumulong sa pagsuporta at pagpaplano ng operasyong ito. Ang kanyang gang, ang Crazy Barry, ay nagbigay umano ng logistical support at ginamit ang kanilang network upang mapanatili ang kontrol sa mga bihag. Si Innocent ay kasalukuyang hinahanap ng FBI at iba pang autoridad. Siya ay kinasuhan ng conspiracy to commit hostage taking at iba pang kaugnay na krimen. Noong November 2022, siya ay idinagdag sa FBI 10 Most Wanted Fugitives list na naglalagay ng spotlight sa kanyang kaso. Ang FBI ay nag-alok ng gantimpalang $1 million para sa anumang impormasyon na maaaring magdulot sa kanyang pagkakaaresto. Sa makatuwid, ang kaso ni Vitel Home Innocent ay nananatiling isa sa mga pangunahing issue na sinusubaybayan ng FBI at ng mga internasyonal na ahensya. Ang kanyang pag-aresto ay hindi lamang makakapagdulot ng hustisya para sa mga biktima ng kanyang mga krimen, kundi magsisilbing babala sa iba pang leader ng gang na nagpapalaganap ng karahasan sa Haiti. Ang kanyang pagiging most wanted ay simbolo ng patuloy na pagsisikap ng mga autoridad na sugpuin ang organized crime hindi lamang sa Haiti kundi sa iba pang bahagi ng mundo. Sa kabila ng hamon, nananatiling matatag ang panawagan para sa hustisya at kapayapaan sa mga komunidad na kanyang naapektuhan. Number 6. Omar Alexander Cardenas. Si Omar Alexander Cardenas ay ipinanganak noong August 23, 1990 sa Los Angeles County, California. Siya ay kilala sa mga alias tulad ng Dollar at Odog. Bago ang kanyang pagkasangkot sa mga mabibigat na krimen, siya ay itinuturing na isang ordinaryong mamamayan sa kanyang komunidad. Subalit nang lumaon, siya ay naging aktibo sa gang culture na nagdala sa kanya sa mundo ng karahasan at kriminalidad. Si Cardenas ay iniuugnay sa isang kilalang street gang sa San Fernando Valley na sangkot sa iba't ibang illegal na aktibidad tulad ng drug trafficking, extortion at murder. Noong August 18, 2019, naganap ang isang insidente na naglagay kay Cardenas sa sentro ng isang malawakang manhunt. Siya ay akusado sa pamamaril at pagpatay kay Javier Ferrer, isang 46 years old na lalaki sa isang barbershop sa Silmar, California. Ayon sa mga ulat, si Cardenas ay nagpunta sa barbershop at binaril si Ferrer gamit ang isang handgun bago mabilis na tumakas mula sa lugar.
Ang insidente ay tila bahagi ng gang violence, ngunit ang eksaktong motibo ay nananatiling hindi malinaw. Ang brutal na pagpatay na ito ay nagdulot ng takot sa komunidad, lalo na't ang krimen ay naganap sa isang pampublikong lugar. Si Cardenas ay pinaghahanap ng mga autoridad mula nang mangyari ang krimen noong 2019. Noong July 2022, siya ay idinagdag sa FBI 10 Most Wanted Fugitives list na nagpapakita ng seryosong kampanya ng mga autoridad upang siya ay madakip. Ang FBI ay nag-alok ng gantimpalang $100,000 para sa anumang impormasyon na maaring magdulot sa kanyang pagkakaaresto. Ayon sa FBI, si Cardenas ay maaring nasa Mexico kung saan siya posibleng nagtago upang iwasan ang pag-aresto. Siya ay itinuturing na armado at mapanganib. Sa makatuwid, ang kaso ni Cardenas ay nagbigay diin sa lumalalang problema ng gang violence sa Southern California. Ang pamamaril na kanyang kinasangkutan ay nagdulot ng pangamba sa mga residente at nagbigay diin sa kahalagahan ng pagresolba sa mga kaso ng gun violence. Bukod dito, ang kanyang pagiging fugitive ay nagpapakita ng mga hamon sa pagtugis sa mga kriminal na may ugnayan sa parehong domestic at internasyonal na network. Ang kaso ni Omar Alexander Cardenas ay nananatiling bukas at patuloy ang panawagan ng FBI para sa kooperasyon ng publiko upang siya ay mahuli. Ang pag-aresto sa kanya ay isang mahalagang hakbang para sa hustisya, hindi lamang para sa pamilya ng biktima, kundi para rin sa mas malawak na komunidad na naapektuhan ng karahasan. Ang pagdaragdag sa kanya sa 10 Most Wanted Fugitives list ay isang paalala na ang mga autoridad ay patuloy na tumutugis sa mga responsable sa ganitong klase ng krimen. Ang kooperasyon ng publiko ay mahalaga upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karahasan at maibalik ang kapayapaan sa mga komunidad na apektado ng gang activity. Number 7, Yulan Adonai Archaga Carias. Si Archaga Carias ay ipinanganak sa Honduras at nagkaroon ng mahalagang papel sa pagpapalawak ng impluwensya ng MS-13, isang gang na kilala sa matinding karahasan at kriminal na aktibidad. Itinuturing siyang pinuno ng MS-13 sa Honduras at responsable sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga operasyon ng gang sa loob at labas ng bansa. Ang kanyang pamumuno ay nagbigay daan sa paglawak ng kontrol ng MS-13 sa mga ruta ng droga, iligal na armas at human trafficking. Ang MS-13 ay kilala sa brutal na paraan ng pagpapatahimik ng mga kaaway at sa pagsasagawa ng mga pagpatay para sa kontrol sa teritoryo. Si Archaga Carias ay konektado sa maraming kaso ng pagpatay, kabilang na ang maramihang pagpatay sa mga miyembro ng pulis at iba pang autoridad sa Honduras. Siya rin ay iniugnay sa smuggling ng droga mula Central America patungo sa United States at iba pang bahagi ng mundo. Bilang leader, siya ang nag-utos ng maraming operasyong kriminal na nagresulta sa pagkalat ng takot sa mga lokal na komunidad. Noong 2015, si Archaga Carias ay nahatulan ng korte sa Honduras sa mga kasong nauugnay sa droga at organisadong krimen. Gayunpaman, noong 2020, nakatakas siya mula sa kulungan sa tulong ng mga armadong grupo na sinalakay ang bilangguan at pinatay ang mga gwardya. Mula noon siya ay patuloy na tinutugis ng mga autoridad sa iba't ibang bansa. Noong November 2021, isinama si Archaga Carias sa listahan ng 10 Most Wanted Fugitives ng FBI na nagpapakita ng bigat ng mga krimen na kanyang kinasasangkutan at ng banta na kanyang dala. Ayon sa FBI, ang kanyang network ay nagpapadala ng malalaking bulto ng cocaine patungo sa United States na nagbibigay ng malaking pondo para sa MS-13. May reward na $100,000 na iniaalok para sa impormasyon na magdudulot ng kanyang pagkakahuli. Ang mga aktibidad ni Carias at ng MS-13 ay nagdudulot ng matinding epekto sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar kung saan sila kumikilos. Ang kanilang karahasan ay nagdudulot ng kawalang tiwala sa gobyerno at autoridad at pinipilit ang maraming tao na lumikas para maiwasan ang impluwensya ng gang. Bukod dito, ang trafficking ng droga at iba pang illegal na trading ay nagdudulot ng pandaigdigang implikasyon sa seguridad. Number 8, Alexis Flores. Si Alexis Flores ay unang nakilala gamit ang mga alias tulad ng Mario Flores at Mario F. Roberto. Noong July 29, 2000, natagpuan ng bangkay ng batang si Iriana De Jesus sa isang abandonadong gusali sa Philadelphia, 5 araw matapos itong iulat na nawawala. Siya ay nagpakita ng mga senyales ng pang-aabuso at strangulation ayon sa forensic investigation.
Ang pagkakadawit kay Flores sa krimen ay nagsimula nang magbigay ang ilang saksi ng impormasyon tungkol sa isang lalaki na nagpakilalang si Carlos na nag-alok ng tulong sa pamilya ng biktima sa paghahanap sa nawawala nilang anak. Ang mga paglalarawan ng lalaking ito ay tumutugma kay Flores. Matapos ang masusing pagsusuri ng ebidensya at paggamit ng DNA technology, natukoy na si Alexis Flores ay malamang na may kaugnayan sa krimen. Noong 2007, si Flores ay naaresto sa Arizona dahil sa isang menor de edad na insidente. Sa kanyang pagkakaaresto, siya ay na-deport pabalik ng Honduras. Subalit sa mga sumunod na taon, ang mga DNA sample na nakuha mula kay Flores ay tumugma sa mga ebidensya mula sa eksena ng krimen noong 2000. Sa puntong yon, kinumpirma ng mga autoridad na si Alexis Flores ay ang taong responsable sa krimen. Noong June 2, 2007, siya ay opisyal na isinama sa FBI 10 Most Wanted Fugitives list. Siya ay nahaharap sa mga kaso ng kidnapping at first-degree murder. Ang FBI ay nag-alok ng gantimpalang hanggang $100,000 para sa impormasyon na maaring magdala sa kanyang pagkakaaresto. Number 9. Wilber Villegas Palomino. Si Wilber Villegas Palomino, kilala rin bilang Carlos El Puerco o El Viejo, ay isang prominenteng miyembro ng Revolutionary Armed Forces of Colombia o FARC, partikular na sa Eastern Bloc na sangkot sa mga ilegal na aktibidad tulad ng trafficking ng droga at terorismo. Siya ay isa sa mga pinakahinahanap ng mga autoridad ng United States at Colombia dahil sa malawakang operasyon ng droga na nagpopondo sa mga aktibidad ng FARC at banta sa seguridad ng rehiyon. Ang FARC ay isang rebelding grupo na itinuturing na teroristang organisasyon ng maraming bansa, kabilang ang United States. Sa loob ng organisasyon, si Villegas Palomino ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng ideolohiyang komunista at pagkakaroon ng pondo para sa armadong kilusan. Isa siya sa mga leader na responsable sa logistical operations, kabilang ang koordinasyon ng produksyon at transportasyon ng iligal na droga tulad ng cocaine mula sa Colombia patungo sa ibang bansa, lalo na sa Hilagang Amerika at Europa. Si Villegas Palomino ay iniuugnay rin sa mga aktibidad ng National Liberation Army, ELN, isang kaalyado ng FARC na may kaugnayan sa karahasan, pangingidnap at pananakot upang kontrolin ang mga rural na lugar sa Colombia. Siya ay hinahanap dahil sa kanyang pangunahing papel sa pagpapalaganap ng iligal na droga. Ang kanyang mga operasyong pangdroga ay nagresulta sa pagpapadala ng libo-libong kilo ng cocaine papasok sa United States na nag-ambag sa epidemya ng droga sa bansa. Bukod dito, ginagamit niya ang mga kinita mula sa droga upang pondohan ang armadong pakikibakan ng FARC na nagresulta sa hindi mabilang na insidente ng karahasan, pagpatay at pagkawasak ng ari-arian sa Colombia. Noong 2020, ang Department of Justice ng United States ay nagsampa ng mga kaso laban kay Villegas Palomino, kabilang ang narcoterrorism at drug trafficking. Sa makatuwid, inilunsad din ng US State Department ang Narcotics Rewards Program na nag-aalok ng hanggang $5 million na gantimpala para sa impormasyon na maaring magdala sa kanyang pagkakaresto o pagkumbinsi. Si Villegas Palomino ay itinuturing na malaking banta hindi lamang sa seguridad ng Colombia kundi sa buong Western Hemisphere. Ang kanyang kontrol sa cocaine trafficking routes mula sa Colombia papuntang Venezuela at iba pang bahagi ng mundo ay nagpapalakas sa mga operasyong terorismo. Bukod dito, siya ay pinaniniwalaang nagtatago sa mga rehiyong kontrolado ng FARC o ELN, kaya't mahirap ang pag-neutralize sa kanya. Number 10. Donald Eugene Fields II. Si Donald Eugene Fields II ay isinama sa FBI's 10 Most Wanted Fugitives list noong May 2023 matapos siyang masangkot sa mga seryosong kaso ng child sex trafficking. Mula 2013 hanggang 2017, si Fields kasama ang kanyang kasamahan na si Theodore Sartori ay inakusahan ng pagpapasok at pagpilit sa mga menor de edad na makipag-ugnayan sa komersyal na mga gawaing sexual. Kabilang sa mga kaso na isinampa laban sa kanya ang statutory rape, child molestation at witness tampering. Inilabas ang isang federal na warrant para sa kanyang pag-aresto noong December 2022. Gayunpaman, hindi siya dumating sa isang mahalagang pagdinig sa korte noong March 2022 at mula noon siya ay iniulat na nawawala. Kilala siya na may pamilya sa Missouri at Kentucky at iniisip ng mga autoridad na maaring nagtatago siya sa mga lugar tulad ng Tampa, Florida kung saan siya ay naglakbay dati. Gayunpaman, ang FBI ay nag-aalok ng gantimpalang hanggang $250,000
para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na magdadala sa kanyang pagkakaaresto. Si Fields ay 58 years old, may taas na 6 feet hanggang 6'4" at may timbang na humigit kumulang 235 pounds. Siya rin ay may mga natatanging peklat at tattoo, kabilang ang isang tribal print sa kanyang kaliwang balikat. Ang kanyang kaso ay naging tampok dahil sa kalubahaan ng mga akusasyon laban sa kanya at sa panganib na maaaring idulot sa iba pang mga biktima.